Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan, Kabayan. Cancer! This reading is for you. Ano mga magaganap ang mangyayari sa iyo sa natitirang araw ng September 2024? Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto na personal reading at energy nyo lang ang gusto nyo makuha natin, all the details po is nasa baba po ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Cancer. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman para sa iyo. Maaring vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Pag hindi nagpit sa iyo, huwag mong ipilit kasi marami kayong energy sa mundong ito. You have the garden. Yan. Siguro yung iba sa inyo, mga nagtatrabaho kayo by social media, networking, YouTube, Facebook, Reels, TikTok, mga ganyan. O kaya nagtatrabaho kayo sa mataong lugar. Yan, pabrika, doktor, mga ganyan, no? Basta matao siya, no? Nakita ko ito. O kaya pinagtatrabahuhan mo, baka artista ka. O pinagtatrabahuhan mo is sikat or ikaw ang sikat, no? Sa nakita ko dito. Baka nakakasalamuha mo yung mga sikat na tao, mga matataas na tao, yan, maaring iba sa inyo, no? And we have the storm, may mga movement o beginning na magaganap sa buhay mo ngayon. May mga transformation, as in pagbabago talaga, no? There's a new beginning. May bagong simula daw. Ano makaramdam ka na ng freedom, no? Sa nakita ko dito, ibig sabihin sa iba sa inyo, may bagong simula ng pagmamahal o ganyan. May bagong simula na baka may mga pangaakit, may taong mga akit, may tao dito na magbibigay. There's a romance and love. May tao na magpaparamdam ng pagmamahal para sa'yo, ganyan. Yung nakikita ko. Bakit kaya dito, may tao daw nagalit sa'yo? May mga hindi magandang nangyari sa'yo, no? Mga misfortune, ano? Mga, yes, mga bad things, bad news, bad situation na naganap sa'yo, nasa nakita ko dito. You need to be, kailangan mo daw ng attention sa isang bagay na kailangan mo nang alisin o i-withdraw or kailangan mo nang mag-quit sa isang sitwasyon na yon. Halimbawa, malungkot ka, you need to quit. O halimbawa, you have an addiction na hindi ko naman sinabing tumitira kayo. You have something about addiction na palaisip kayo ng masama sa kapwa nyo or may mga sitwasyon na nai-stuck kayo, yan, o alisin mo na daw yon, kailangan mong lumabas in a dark place, ganyan, nakita ko. No, kailangan, you need to pay attention din sa intuition mo, sa instinct mo, sa paniniwala mo. Yan, and then, yun nga, may sinasabi rin dito na minsan parang naiinis ka na at naiingayan ka sa isang sitwasyon dahil sa may taong maaring matigas ang ulo, may taong hindi nakikinig, na parang natitiriring ka. Ano ba tawag doon? Natitililing. Yung parang nairirindi, ganun. No? Baka naririndi ka na sa mga nangyayari sa buhay mo, sa isang tao, ganyan. You need to withdraw na rin yun, no? Kung meron man na sitwasyon na hindi nakagiging kagod sa'yo. Sa nakita ko, yung iba sa inyo siguro, hindi nyo you want muna ng proof or or maybe naghahanap ka ng katotohanan sa nakikita ko sa iyo. At pag may nakita ka ng katotohanan dun sa sitwasyon na yun, tsaka ka bibitiw. Ganyan. Or maybe you're waiting for revelation, waiting for an answer. Kaya sa nakita ko ngayon, maaring naghahanap ka pa ng ebidensya, naghahanap ka pa ng patunay ng investigation when it comes sa mga ibang aspeto ng buhay mo, no?
Ingat ka rin, no? Kasi may tao rin dito na maaring hinahanapan ka ng mali. Ingat ka rin. Or ikaw, baka may hinahanapan ka ng mali sa tao na yun. Maaring magkakaroon ng pagkikita when it comes sa mga close relationship, no? Maaring may pupunta kang gathering, may fun, joy, collaboration, cooperation sa iba. Ang ako nakikita, maaring, yun nga, may pupunta kang kasalan, chill na mga friendship, nakita ko dito. Yes, you pray talaga na magkaroon ng mga pagbabago sa buhay mo. Tsaka hindi ka you have a faith, no? May paniniwala ka talaga na iba sa inyo maka-Diyos, no? May paniniwala ka na makukuha mo rin yung mga gusto mong makuha in life sa nakita ko dito. Siguro iba sa inyo, nagpo-fortune telling kayo or may mga sitwasyon sa inyo na nagpapatarot kayo or mahilig kayo manood ng tarot. Tsaka, may sinasabi rin dito na may mga coincident na nangyayari sa buhay nyo. Halimbawa, naiisip nyo pa lang, bigla na dumarating or may darating. Naiisip nyo pa lang pero darating yun or mangyayari. May mga coincident na halimbawa, naisip mo yung isang tao tapos bigla siyang tumawag. O kaya naglalakad ka na ang taga-tagal mo lang hindi nakikita yung tao na bigla kayo nagkasalubong. Yung mga coincidence sa pangyayari. Halimbawa, sa tarot, halimbawa, mahilig ka naman manood ng tarot pero nakita mo yung isang YouTube channel na yun na coincident na nakita mo lang tapos pinanood mo biglang nagswak sa'yo. Yung mga ganun. May mga, hindi man doon, may mga sitwasyon doon na coincident na nangyayari sa buhay mo. Mag-ingat ka rin kasi there's an illness. Baka magkasakit ka or may tao na may sakit. May mga sitwasyon na panghihinaan ka ng loob. And iba sa inyo is magiging sensitive. No, may pagka-sensitive yung iba. Kaya siguro is more on alagaan niyo yung sarili niyo. Yan, baka yung tenga niyo is nagri-ring, no? Baka may naririnig kayong nagri-ring sa inyong mga tenga. Yan. I-research niyo kasi pwede siyang sa medical, pwede rin siyang spiritual. Ang nakita ko dito, ha? I-research niyo na lang kung ano yung ibig sabihin. Tingnan natin si Protest. Ano yung dapat na nahingian? Kailangan mo daw sa ngayon is you are weak, mahina ka sa ngayon kasi medyo naguguluhan ka sa mga bagay-bagay sa nakikita ko dito. Hindi mo alam siguro, yes, you want to see the fact may hinahanap kang katotohanan na nakikita ko dito at binibigyan mo to ng effort. Yun nga, magulo din yung isip mo sa nakikita ko dito if you move or hindi sa nakikita ko dito. Yes, nape-pressure ka sa ibang bagay ng buhay mo. Nagkakaroon ng limitation sa'yo, no? Kahit na gusto mo nang humiyaw at sumigaw at ipagbulgaran at ilabas yung totoo mong nararamdaman, hindi mo magawa. Maaring iba sa inyo ganun, no? Kumbaga, hindi mo na-voice out yung feelings mo, actually. Yan, kaya nakita ko dito, maaring nagkakaroon ka limitation or bawal lang ganun or may kalakaran when it comes sa trabaho man yan, or nahandun yung sitwasyon din na nakikita ko na kahit na naguguluhan ka na, pinipilit mong intindihin yung mga bagay-bagay sa nakita ko dito. No? Nagiging very understanding ka sa kanila. Nagiging mabait ka sa sitwasyon. Sa ngayon, nakita ko may mga nangyayari sa buhay mo na paulit-ulit na nangyayari. Paulit-ulit siya nangyayari. Kaya ang nakikita ko sa'yo, nagkakaroon ka ng mga deep wound. Kahit naghahanap ka talaga ng mga katotohanan, kahit alam mo naman ang katotohanan o naghahanap ka pa ng ibang katotohanan, nandun ka. Nagiging patient ka,
nagtitimpi ka, no? May mga sitwasyon na nagtitiis at nagtitimpi ka para lang, wala lang, para lang kalmado, para lang katahimikan, pagkakaisa, gusto mo lang ng payapa sa nakikita ko sa iyo dito. Minsan, yung iba din, naboboard na ata kayo sa meron kayong sitwasyon ngayon, either relationship or trabaho. Sa nakikita ko, parang paulit-ulit yung nangyayari sa inyo, no? And then, nalalaw of confidence ka, walang confidence and lack of effort sa ibang bagay na alisin ang mga dapat alisin or i-withdraw or i-let go ang mga dapat i-let go. Sa nakikita ko dito, ikat ang dapat ikat. Yan, nakikita ko gano'n. Pero you want to fight pa rin dito sa situation na to. Sa nakikita ko, halimbawa sa trabaho, kahit naboboard ka na, pero kailangan mga ganun, di ba? Kaya nagtitiis ka na lahat doon. Kahit na gusto mo nang lumipat ng ibang trabaho, hindi ka parang makalipat. No? Sa nakita ko dito, kahit nagkakaroon ng awakening at gusto mo na talaga nagkakaroon ng enlightenment na you want to move on, pero hindi mo magawa. Sa nakita ko dito. May mga ano rin na hindi kayo daw makapokus, no? May mga bagay o situation na hindi ka makaka-focus. Kumbaga, nagkakaroon ng failure sa ibang bagay sa iyo, sa ibang aspeto ng buhay mo. May failure ako nakikita. Ano yung stubbornness? Thank you. Okay, sabi dito may arroganteng tao, ano? Meron tao ditong naiirita ka na sa kanya kasi may taong may bad attitude. Sa ngayon, napapagod ka na daw, no? Kung nasaan ka sa ngayon. Siguro it's time muna na, siguro iba sa inyo, either travel, babakasyon, ganyan. Baka ganun nakikita ko sa inyo, no? Or you need, no? Kasi kailangan mo daw muna ngayon ng mental peace. Anak, ano po yun? Ano ko? Kailangan mo daw ngayon mag-relax muna, mag-recharge, magbigay ka daw muna ng oras. It's time to start a new beginning rin. Kailangan mo na din daw ng transformation. You need to be aware din, sa'yo, sa mga anak, sa trabaho mo, sa pera mo, you need to be aware. Sa mga tao, sa sarili mo rin, syempre ingat ka rin. Alagaan mo daw yung sarili mo. You need ng self-evaluation, ang sinasabi dito. It's time to decide if you want to let go the past. Kumbaga, you need to let go or withdraw the past because it's done and it's over na rin. Kaya, it's time to awake, no? Sa nakita ko. Or sa iba naman sa inyo, nagkakaroon kayo ng spiritual awakening dito. Kaya, minsan siguro, may nagri-ring sa tenga nyo. Pero, hindi naman lahat na porket nagri-ring yung sa tenga nyo is spiritual awakening. Maaring rin yun is nagkakos ng vibration when it comes to your cellphone, mga ganyan. Kaya, huwag rin tayo minsan mas magandang, kung may mga gano'n ka pa-check up tayo, no? Pa-check up ka. Anong evidence para kay Cancer? Ayun ba ito? Naghahanap ka ng katotohanan para sa mga pagbabago na may mga gusto kang ma-achieve sa buhay mo. Yes, you want to take a risk sa nakikita ko sa'yo. Kaso, nandito ka sa situation mo na iniisip mo siya every night kung saan at tama na ba yung path na tinatahak mo or saang path ang gusto mong tahakin sa buhay mo, no? Sa nakikita ko dito. Naghahanap ka ng proof sa ibang bagay. Alam mo, may tao dito na, babaero, lalakero. Nagiging moody ka ba? Parang there's a person na hot temper. Ako nakikita dito. A part of the family or maybe ikaw or person mo, no? Sa nakita ko dito. May tao na sinungaling eh. May problema kayo sa pera? Yung ba to, anak?
Nalo, pupo yun ah. Tingnan natin. Ano pwede ko malaman kaya ano? Okay. Sabi dito, kailangan mo daw mag-aksyon. You need to trust to your intuition daw. Kumbaga, hindi mo na kailangang maghintay or mag-investigate or mag-wait sa isang sitwasyon. Mag-trust ka lang daw sa intuition mo kasi it's true. And sinasabi rin dito na this is a time na rin na start a new beginning. Kumbaga. Meron ako nakikita doon na ano, may makikita ba? Getting together, something celebration, close relationship, union, reunion, parties, events, surprise, teamwork, mga ganyan. Maaari may punta kang wedding. May coming home ako nakikita. I don't know kung uuwi ka ng Pilipinas or may uuwi na galing ibang probinsya, ibang bansa. Yan nakikita ko. So nakita ko naman sa ngayon, you're happy, stable, happy and contento ka naman. So ngayon, nabibili mo naman, nakakain ka naman ng 3 times a day, 2 times a day. Ay, ang dami naman. Oh, this is a breakthrough. There's an opportunity na parating sa'yo, no? Ang nakikita ko dito na yun na nga lang kung ano kung i-accept mo siya, no? Ang nakikita ko rin dito, may tao raw dito na now they willing na suportahan ka, maring love life, no? Willing siyang suportahan ka at mahalaga ka daw sa kanya. Ganon din when it comes sa'yo, when it comes to your friend, nakikita ko, may mga tao na sinusuportahan ka at mahalaga sa'yo. May mga makikilala ka daw ng mga bagong tao. Bagong friend, supporters, ganyan. Yung nakikita ko dito. There's a new beginning of achievement. Oh. Ano nangyari? May mga biglang mangyayari daw. May travel iba, no? Anak, dito ka muna sa baba. Oh, sige. Libation. Tingnan natin ano. Parang sadness. Sadness, more on, yung iba sa inyo, stress. Nagkakaroon ka ng anxiety, burnout, stagnation, tsaka parang you feel left out in the cold. Parang may mga sitwasyon na hindi mo pa ma-accept sa ngayon. Parang pagod, may napapagod. Na-stress ka ba? And then, may sinasabi rin dito na anxiety, magulo yung isip, tsaka may inilet ko ka na. May taong nag-let go eh. May taong nagkaroon ng rejection sa buhay mo. Yun nga, may mga hindi ka daw ma-accept. Parang iniwan ka sa ere. May problema ka sa pera, no? Ingat ka rin, kasi may nakita akong dito. Hindi ko nakita yung stable mo sa ngayon. Hindi ko nakita. Financial insecurity, no? Mayroong tao na there's a financial insecurity. And then, may burden talaga. Losing something valuable. Ingat ka rin when it comes sa mga pagnanakaw. No? Sa nakita ko dito. Or baka mahulugan ka ng mga gamit, ng mga bagay. Yan. Ano yung fate para kay Cancer? Nangyari na to? May tao dito na humihiling na bumaksak ka. Kaaway mo to. Galit to sa'yo. Gusto niyang mawasa ka, gusto niyang bumaksak ka, gusto niyang umalis ka.
Bakit? Bakit, bakit? Bakit? Anong ginagawa niya? Ah, may tao dito na makasarili. Tao na may insecurity. There is a bully person. Ako na nakikita dito. Pero yun nga siguro, yung bully person na to, ano eh, alam mo ba na medyo masama yung ano niya sa'yo? Gusto kanyang masira. Gusto kanyang mawasak. Gusto kanyang, matagal na niyang ginagawa to na nananalangin siya na mawala ka sa buhay. Hindi ko naman totally masira, mawasak. Ganon ang nakita ko. Or may tao, halimbawa, kung kayo is may karelasyon ka, may tao doon na nananalangin na hindi ka maging masaya, na mawasak yung foundation na yun, mga ganon. Sa nakita ko dito. May tao dito na hindi ko alam kung wala siyang friend or konti lang yung friend niya. Parang may unfriendly person dito. Tapos masungit siya. Tapos galit siya eh. Oo, there's a troublemaking, may liar person, unfaithful, ganyan. Nawawalan ka ba ng confidence sa ngayon? Hmm? Yun na nakikita ko lang ha. Minsan, ano daw, hot temper daw. May taong hot temper. Ano po yung anak? Sandali lang, anak ha? Ang tahimik namang ano ko ha. Ano bang problema natin, anak niyan? Okay lang ba kayo? Andiyan si Bibi oh. Hindi, tara, baba muna dyan. Sandali. Dito may mga revelation daw kayong ma-receive or may mga problema. There's a calamity, crisis, destruction, or disaster na magaganap dito sa inyo. This is na problem to. Expect the unexpected magaganap. May mga ganun mangyayari sa inyo. Ingat ka ha. Bakit? Nagiging matagal yung recovery mo, no? More on stress, anxiety, depression, pag-aalala, hindi gano'ng makatulog. May mga deep wound pa rin ako na nakikita sa iyo, pag-aalala sa iba sa inyo. Magulo isip niyo eh, hindi niyo alam kung, kasi you're still waiting or you have a doubt, no? Sa nakikita ko dito. Yes, may mga bila ka na sa buhay mo, ayaw mo kausapin, may pain ako nakikita sa'yo. No, may pain. Sa ngayon, sensitive ka eh. Sa mga bagay-bagay. Sabi dito, you need to use your mind and intellect. Kung kailangan mong magsalita, mag-crossroad, kailangan mong gawin yung mga gusto mong gawin mo daw. In a good way, in a good way. Ang nakita ko dito. May tao daw na tutulong sa'yo or may tao ka na tinutulungan na may sakit. Vice versa tayo. Yun ang nakikita ko. Pero yung iba dito, kung sa ganun, kumbaga sa ganun, kahit na alam niya na masama yung pakiramdam mo, wala siyang magawa para sa'yo. Ganun. Kutulungan ka man niya, natatakot siya sa'yo or hindi niya magawa yun. I don't know why. Why? Siguro may takot. Kasi may takot ako nakikita dito. Yun. May taong nakatingin sa'yo. Someone spying you. No? Nakikita ko. Tsaka may taong na gustong ng forgiveness sa nakikita ko. Pero you block this person or ayaw mo siyang kausapin. Or vice versa. Ganyan. Kasi nandito ka sa situation ng healing part ka ngayon eh, no? Arigato naman si God bless.